Ang pagpapamerienda ng isang malunggay katambayan sa ating mga alaga ay napakaganda po talaga. Mayaman po ito sa protina at maganda pakain po sa ating mga alagang manok. Parang madudiagwa din ito. So, yung malunggay, tama-tama yan sa udto, tanghali. Yan, inumpisa na po nilang kainin po yan. Kung wala kayong pamerienda po ng mga saging, pwede talaga ito, pwede magtanim. Unti-unti na nilang kainin hanggang maubos. Sa umpisa, yung ating mga alaga ay nag-aalangan pa po yan, lalo na po pag hindi pa po sanay. Habang nasasanay yung ating alaga o sinasanay po natin, pag ito na po yung ibinibigay po natin na pangmerienda sa kanila, sigurado talaga nakakatipid din ito sa pagkain, nakakatulong din po para mabawasan yung gutom po sa tanghali. Maganda din ito sa pangingitlog ng ating mga alaga, high protein. So yan, tingnan nyo naman, kitang-kita nyo po. Kahit sa mga sisiw pwede rin po ito, try natin. Lalo na po yung sisiw hindi pa po nakatry ng green leaves. Yung ating mga alaga ngayon, susubukan po natin na introduce yung ating malunggay. Baka hindi na rin po ito maabutan po ng hapon. So, may 4 na oras pa po na natitira, o 4 na oras na pwede nila itong kainin. Yung ating mga alaga nag-start na po mangitlog mga ganitong oras. Yung iba sa gilid, kung saan lang kasi nangitlog yung ating heritage chickens. Hanggang kumbaga alas 9 hanggang alas 5 po yan mangitlog yung ating mga alaga. Since dito nasanay sila sa pangitlog, dyan na po yan sila. So may 2 na po, madadagdagan pa po yan. Mainit yung panahon ngayon, so yung tubig po natin kayo ng aga, since nandito tayo ng tanghali, pwede po natin palitan po yan para malamig yung tubig na maiinom po nila. May gripo naman po tayong nilagay dito. So yun kagandahan, hindi na po tayo mahirapan na kumuha doon sa labas, maghakot. Dito pa lang pwede na natin palitan. Dito sa sisiw katambayan, unti-unti na po natin silang po natin na i-introduce yung gulay para masanay sila po. Hanggang yun na po yung magiging pangmerienda nila. So kung nakikita nyo po, yan, tinutuka-tuka na po nila. So isang magandang indikasyon po yan na pwedeng maging pangmerienda nila ito. So nasa 4 weeks old na po ito. So pwede na po introduce yung mga green leaves po, kahit yung madidi-agwa o di kayo yung azola. Pangmerienda lang naman po. Hanggang kainin po lang. Pwede yan isabit, pero sa ngayon ilalagay muna natin dyan. Yung mga breeders po pala natin na nasa range ngayon ay ihanda na po natin yan para i-deliver po bukas. Nakapag-down na po yung bibili sa atin yan na 5,000. So 35 po na manok, 30 na inahin at 5 tandang ang ating i-deliver po sa Malandag, Malungon, Sarangani. Ibenta lang po natin sa halagang 25,000. So kahit pa paano nakakolekta rin tayo ng itlog at nakabenta din po tayo. At baka yung mga matitirang itlog makukolekta natin ay iloloadin po natin para magkaroon din po tayo ng materialis na galing po sa ating binili po last time. Sa paghanda po ng mga manok po natin na nasa range, hindi talaga mawawala yung pagbibigay po ng Panamox Forte po para at least ma-maintain yung kalusugan po na sa pag-deliver po natin, walang sakit, malusog. So yan yung advantage sa atin, hindi tayo magdi-deliver na may sakit o yung grabe yung sakit. Dapat i-maintain talaga bago i-deliver. So ganun po ako, sinusigurado po natin kahit yung vitamins po nila nagbibigay rin po tayo. So ano lang tayo dito, rotation, may King's Vita Plus, Panamox Forte, tubig, ganun na po yung rotation natin o routine sa ating pagbibigay sa range po ng ating mga alaga. Isa na po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan, at bali ngayong araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung mga manok po na iniiwasan ko pong alagaan. Yung mga manok po na mamahalin po talaga. Mga halimbawa po dyan ay yung mga Shamu po, Indio Gigante, Black Chicken or Ayam Cemani, Brahma, Dungtaw. Yan yung mga manok po na talagang napakamamahal.
kaya ko naman pong bilhin po ang mga ganyang klaseng manok. Yun nga lang, ang iniisip ko po kung paano i-market. Kahit tayo po ay YouTuber, vlogger, ay nagdadalawang isip po ako na alagaan po ang ganyang klaseng manok. Baka hindi po maibenta ko po. At kung may bibili lang po, kung may bibili man, karaniwan na bibili niyan ay yung mga kolektor lang po talaga ng mga klaseng ganyang manok o yung mga pang display lang. So kung pag-uusapan naman po natin yung Shamo, sa pagkakaalam ko po yung Shamo po ay panlaban po talaga. So pag sinabi nating panlaban, so kailangan talaga na susugal ka po pag mag-aalaga ka ng Shamo. Kasi kung hindi ka susugal, paano ka magiging kilala po na Shamo breeder ka? Kailangan din po na maging champion ka din po kung ikaw po ay mag-aalaga po ng pangmaramihang Shamo po para maging kilala at makabenta din po ng mahal. Kung bibili ka lang naman po ng mga ganyang klaseng manok, siguraduhin po natin na doon ka bibili talaga sa mga winner po, winning line o yung mga kilala din po. At kung pwede po, humingi ka po kayo ng certificate kung halimbawa na pagdating ng araw na may bibili sa iyo, bibenta nyo po ng mahal, magtatanong talaga yung bibili sa iyo na kung bakit napakamalang yung alaga. Of course, sasabihin nyo po na binili nyo po ng mahal sa isang kilalang breeder. So, kailangan nyo po na ipakita nyo ang inyong certificate. So, ganun dapat kung mag-alaga tayo ng mga ganong klaseng manok. Sa akin na po kasi, dito po talaga sa pangmasa na manok na kung saan ay kikita ka po o kahit sino pwedeng makabili. Samantalang mga ganyang klaseng manok, Indio Gigante, doon lang talaga sa mga kolektor lang po. So kung mga gano'n naman po, yung mga klaseng ganyang manok na malalaki, Indio Gigante, mga Shamo XL, pwede po yan, pang-upgrade po sa ating mga native para makapag-produce tayo ng magandang pangkarne o madali lang po na lumaki yung produce po natin para ibenta agad. Yan yung maganda, pang-upgrade lang. Pero kung pang pure talagang mahirap po para sa akin lang. Depende na din po yan sa inyo, depende din po yan sa mga buyer po talaga. Kung ikaw ay isang kolektor ay talagang bibili ka. Pero kung ikaw ay ordinaryong breeder lang o nag-umpisa pa lang nagpaplano, sinasuggest ko po sa inyo na yun lang pong pangmasa na kung saan mabilis lang maibenta. Yung mga heritage, mga native chicken, mga kabir, mga habard. So yun yung mga klase na manok na ano lang, pwede mong ibenta kahit saan. Pero pag mga mamahaling manok, yung magiging market po niyan ay mayayaman lang po at yung may sobra na pera talaga na gusto mag-alaga lang po ng ganyan. Maganda din naman po na mag-alaga po ng ganyan kung sumubra lang po talaga yung pera at gusto niya lang po ng kalingawan o libangan na magkaroon ka ng ganyang collection. Pwede po talaga, walang magiging problema po. Hindi ko naman po sinisiraan yung mga nag-aalaga ng manok na ganyan. Ang akin lang po, ito lang po sa mga kaibigan natin na nagpaplano pong mag-alaga ng manok. Huwag po didiretso sa pag-alaga ng manok na hindi nyo po alam kung ano po yung magiging market, na hindi nyo po alam kung ano po yung mga target nyo po sa pagbenta. So dapat ganun yung alamin po natin. Huwag didiretso agad, pag-aralan po talaga kung ano po yung mga klaseng manok na alagaan nyo po, kasi hindi po biro ang mag-invest po ng manok. Kahit ako, nahirapan po ako, lalo na po pag hindi ka po makabenta po sa isang buwan. Buti na lang kung may mga benta tayo sa mga nakarang buwan na pwede natin magamit ngayong buwan na ito. So ganun lang po talaga. May mga time kasi sa pag-alaga din po ng heritage, isang idea lang po na ano lang, may time na lalakas, may time na po hina. Normal po talaga yan sa pag-alaga. Pero pag ganyang klaseng manok, dapat kung magbebenta ka po, kuha ka po ng mga nabanggit ko po ng mga mamahaling manok, huwag nyo pong ibenta ng murahan. Dapat kung ano po yung presyo po sa pagbili nyo, ay ganun din po ang pagbenta nyo po para makabawi din po kayo. Isa din po sa pag-alaga ng ganyang klaseng manok ay talagang manghinayang ka po, nakatayin po, kasi nga napakamahal yung bili. Pagkatapos kakatayin lang, o parang mapapaisip ka o manghinayang ka kung dadating ang oras na gusto mong magkatay o makatikim ng ganyan. Parang sayang naman na kakatayin lang, binilip mo ng 15 to 30,000, 10,000, 20,000 bawat isa. Pagkatapos yung magiging anak kakatayin mo lang na pwede mong maibenta ng 5,000, 10,000. Talagang napakasayang. So sa akin lang ay opinion lang po ito para sa mga kaibigan natin na magkaroon din po ng idea po sa pag-aalaga at kung ano po yung alagaan nyo po ng manok, anong klase,
mamahalin ba o pangmasa ba. Masasabi ko rin naman po na pag nakabenta po kayo ng manok na binabanggit ko po na inalagaan nyo po, ay siguradong one time big time naman po talaga yung kita, napakalaki ng kita. Kung halimbawa na may bibili sa iyo, magiging kilala ka, so sigurado tiba-tiba ka. Kung ano po yung ininvest mo, mas malaki pa po talaga yung kikitain nyo po pag gano'n yung negosyo mo na magagandang klaseng manok, quality, malalaki at mamahalin. Base naman po sa presyuhan po ngayon ng mga manok po na nabanggit ko po, gaya po ng Shamo, Indio Gigante, Ayam Simani, Dungtao, Brahma, nagre-range po yan sa 10,000 to 50,000. Depende din po yan sa nag-aalaga kung magkano po yung benta niya po. So sa ano lang po mga kaibigan natin na walang idea sa presyuhan. So yan po yung nakikita natin sa online. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at sana po ay may nakuha na lang po tayong kunting idea po sa pag-alaga po ng mga mamahaling manok. At sa mga nanood po na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na subscribe, follow at i-like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!